Okay, samahan po ninyo ako sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Okay, kung nandun na kayo, basahin natin. Sabi diyan, "Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain." Verse 10, "And Jabez called on God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested." Ayan po ang pagkakabasa ng salita po ng Panginoon. Pwede po ba natin muli palakpakan ng Panginoon sa kanyang salita? Okay, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba? Nakahanda na ba yung Bible, yung ballpen, yung book note para mai-note natin yung ating mga pag-aaralan? Okay, si Jabez po ay mula sa tribe ni Judah. Okay? Alam niyo yung mga Bible character, marami yan, no? Pa-iba-ibang mga kabanata sa Biblia, makikita natin. But si Jabez, dito lang sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10, dalawang verses lang yung kanyang history. No? Alam niyo po, way back siguro 1992, 93, ganyan. Karamihan sa inyo, hindi pa pinapanganak. Ay naging favorite ko yung isang book na ang pamagat ay The Prayer of Jabez. It was a classic book, napakaganda po, talagang malaman. And etong prayer ni Jabez na ito, talagang naging panalangin ko yan for almost 2 years. Araw-araw, yan ang prayer ko. Lord, bless me indeed. Enlarge my territory. Now let your hands be upon me. Protect me from all evil so that my life would be not painful. So prayer ko yan araw-araw kasi ang liit-liit ng simbahan noon. 15 lang kami ata. 30, pinakamarami na. Yan yung laging prayer ko. Lord, pagpalain mo naman kami. Bless me indeed. So iyak ako ng iyak noon. Araw-araw, I always mention this prayer. I memorize these verses. Kasi nga, nalulungkot ako, nahihirapan ako. It was so painful and troublesome for me na makita ko, ang family ko halos hirap na hirap. Paano hahanap ng makakain, paano yung simbahan magpapatuloy. Kasi hirap na hirap kami, 5,000 na renta, hirap na hirap kami. Pero mabisa pala itong ano na to. Nung akin siyang minemorize at buong puso na ipinanalangin sa Panginoon, here we are now, blessed by God. Amen? We can say that we are blessed indeed by God. Kaya akbayan mo yung katabi mo, dali sabihin mo, yan din dapat prayer mo. No? No, sabi ni Jabez dito, bless me indeed. No, it was not just a prayer. He was not just asking blessing. He asked for blessing indeed. Mahalaga yung salitang indeed eh. Sabi-sabi nga na sabihin indeed. No? Yang salitang indeed na yan, ang kahulugan niyan, overflowing, undeniable, uncommon blessing. So, Jabez was praying, bless me overflowing blessing. Bless me sa undeniable. Pag sinabing undeniable, hindi maikakaila, hindi maitatanggi ng mga tao. Kitang-kita kasi. Sabihin mo sa katabi mo, now showing na. Hindi lang coming soon, ang blessing ni Lord sa family in Christ, now showing. Ngayon pa lang kitang-kita na undeniable. So, ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagka yan ang naging marubdob na panalangin natin, we will be able to experience uncommon, undeniable, overflowing blessing. Nung panahon na yon, pag sinabi mo at linagyan mo ng indeed, yung pangungusap mo, yung sinasabi mo,
Ibig sabihin niyan parang naglagay ka ng 5 exclamation point. Sino sa inyo mahilig maglagay ng exclamation point? Diba kapag may sinusulatan ka, mayroon ka pinadala ng message, at talagang gusto mong maintindihan, gusto mo talagang maramdaman niya seryoso ka doon sa iyong sinasabi, linalagyan mo ng mga exclamation point, ang dami 20. Di ba? Hindi lang doon sa hulihan, pati doon sa unahan, ang daming exclamation point. Sino sa inyo ganun mag-message? Kaya ako hindi lang exclamation pagka talagang marubdob yung sinasabi ko, may mga kung ano-ano pa ha? Kung ano-anong mga signs ang aking inilalagay. Because, nung sinabi niyang indeed, he was asking God for extraordinary or yung tinatawag na supernatural blessing. Sino sa inyo gusto maranasan supernatural blessing? Pumalakpak nga ng malakas yung gusto makaranas ng supernatural blessing. So sabi ni Jabez, bless me indeed. And it speaks about having abundant, overflowing, more than enough, and enduring blessings. Blessings that make rich without adding sorrow. Yung pinagpala ka ng Panginoon, pinasagana ka ng Panginoon, pero walang kasamang pain. Kaya sabi niya na ayoko makaranas ng pain. Kasi yung pangalan niya, ang ibig sabihin na niyan, all throughout, painful Jabez means pain. Kaya ingat po kayo sa pagpapangalan sa inyong mga anak. Huwag niyong pangalan ng mga pangalang ang ibig sabihin ay pangit, no? Ang papangalan ibibigay ninyo ay ano ba ang mga pangalang? Mga pangalang kontrabida. Yung mga pangalang ano ba to? Buhaya. No? Pangalang papangalanan mo pangalan ng senador na kasama sa Ghost Project. So pangalanan natin ang matino. Kaya yung mga anak ko, ang mga pangalan niyan talagang matino kasi galing talaga sa Bible, no? Si Abigail, ang ibig sabihin niya pinagsamang David at Abigail, no? Yung David, maganda yung ibig sabihin niyan. So anong kinumbine ko yung dalawa, ang ibig sabihin ng pangalan ni Abigail ay leader of joy. Kaya pala nung makita ko, nung pinanganak si Abigail, tinawag ko galing sa delivery room. Sabi ko, Abigail, anak, ikaw ba yan? Grabe yung nginiti ang kagad ako. Wala pa siya nakikita. Narinig niya lang yung boses ko, grabe yung ngiti. At kung kilala niyo si Abigail, napakamasayahin. So hindi lang masayahin, leader pa. No? Napangusap ng Panginoon sa akin, i-raise up niya si Abigail bilang leader of joy. Lahat ng ililid niya masaya. Lahat ng ililid niya ay makakaranas ng kaligayahan sa piling ng Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Si Shine naman, no, nakahanda kasi ako sa lalaking anak sana at humingi uli ako kay Lord ng name. Binigay naman niya sa akin ay Sehael, nang ibig sabihin nun, worshiper of God. So, nung ang dumating ay babae, so sabi ko, Lord, baliktarin ko na lang yung Sehael. Ginawa kong Elsea. Yung worshiper of God pa rin. Kaya si Shine, yun ang ibig sabihin nun, worshiper of God. Kasi mahalaga yung pagbibigay ng pangalan. This is a declaration. Amen. Tanungin mo ang katabi mo, anong ibig sabihin ng pangalan mo? Meron bang pangalan dyan, Lucifer? Fallen yun no? Ibig sabihin na star. Ang ganda sana star. Kaya lang yon, ang kasunod nun, falling star. Bumagsak na bituin. So, tignan mo uli yung katabi mo, tanongin mo sa kanya, gusto mo bang baguhin yung pangalan mo? Kaya sa Bible, makikita nyo doon paulit-ulit, binabago yung pangalan. Si Abraham, galing siya sa pangalang Abram. No? Kasi nga, ang plano ng Diyos sa kanya, gawin siyang father of all nations. So, yun ang ibig sabihin ng ng Abraham. Yung Abraham kasi, father lang yun Pero yung Abraham, father of all nations. Yun talaga yung prophetic na gagawin ng Diyos kay Abraham. Si Peter naman, galing siya sa pangalang Cephas. No, iba ang ibig sabihin noon, pero pinalitan ng Lord, ginawang Simon Peter. So, bato.
Hindi si Bato de la Rosa, ha? Hindi yung bato na ginagamit ng mga adik. Siya ay, noong araw kasi, ibig sabihin ng bato, foundation. Kasi ang prophetic na nakikita na destiny ng Diyos kay Peter ay gagawin siyang foundation ng church. Kasi siya yung magsisimula ng simbahan ng Panginoon. Amen. So kung hindi ka kontento sa pangalan mo, may time ka pa para hindi naman legally mababago mo na yan kasi nasa na yan nasa census na yan, sa PSA na. Pero figuratively, kaya sa Butuan, sa New Gen, sila ron, meron silang other name. No, bukod doon sa talagang pangalan nila, katulad ni Pastora Tini, ang ginawa niyang surname niya sa Facebook ay Tini Multitude. Ginawa niyang yung kanyang surname ay Multitude because yun ang nakikita niya, gagamitin siya ng Panginoon to harvest multitudes para sa Panginoon. Amen? Amen po ba ron? Hawakan mo ulit yung kami ng katabi mo, sabihin mo, anong gusto mong idagdag sa pangalan mo? Yan, halimbawa, si Harvey Abundance o si Harvey Overflowing. Ganon. Pagka inano mo yung pinaiksi mo, yung Harvey Overflowing, HO. Kaya si Harvey HO yan. Harvey Overflowing. Baka gusto mo nang gamitin yan, B. Si HO. Amen, marami. Kaya ako, thankful ako sa parents ko, pinangalanan akong Marcos. Nung bata ako, bantot ako sa Marcos. Nung pagka tinatanong, sa school, sa classroom, isa-isa magpapakilala. Naranasan niyo isa-isa magpapakilala. I'm, Harvey, ganyan. Ako noon, hiyang-hiya ako, hinihinaan ko, I'm Marcos Navales. Mas proud pa ako doon sa Navales. Pero doon sa Marcos, una, bakit? Kasi parang kasi nga galing sa Bible, parang nahiya ako doon sa mga luma, yung pangalan ko. Kasi sila, ang gaganda ng mga pangalan nila, makabago para parang stateside pa eh. Michael, wow! Di ba? Sikat no si Michael Jackson. Kaya, gandang-ganda rin ako sa mga pangalang Michael. Ako yung Marcos, bantot na bantot ako. Una yon, parang makaluma. Pangalawa, panahon yon ng diktadurang si Marcos. Maraming galit kay Marcos. Kaya pagka nagpapakilala ako, talagang pinagtatawanan ako. Kamag-anak ko raw kasi si Marcos. Pero ngayon, na naging pastor ako, I've realized it's a blessing that my family or my parents named me Marcos. Kasi Marcos sa Bible, ang evangelist, tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya bagay na bagay pala sa akin. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. So ayan, ang una nating pagkakakilanlan kay Jabez, siya ay pinangalanan ng nanay niya. Basahin natin. Sa verse 9. Sabi diyan, his mother called him Jabez, saying, because I bore him in pain. Ipinanganak ko siya sa hirap. So maraming implikasyon yan Maraming nag-iisip ng mga Bible scholars kung bakit ganyan ang nasabi ng nanay niya. Because I bore him in pain. So many things have been suggested since his mother named him like that, Jabez or pain. Iba ang suggestion nila kasi kaya sinabi ng nanay na I bore him in pain kasi patay na yung tatay niya during that time. Usually kasi bakit nila na-conclude na patay na yung tatay ni Jabez? Kasi ang pangkaraniwan ang nagpapangalan sa anak tatay. But the fact na ang nanay ang nagpangalan, ibig sabihin wala yung tatay. No, namatay na siguro. Hindi naman siguro uso pa noon yung sumakabilang bahay, kundi totoong sumakabilang buhay. So para doon sa nanay, bilang byuda, bilang wala ng kabahagi, nahihirapan siya o alam niyang mahirap palakihin yung kanyang anak nang wala ang tatay. Amen. Sino yung nakaka-relate dito na wala nang kabiyak sa buhay at medyo nahirapan sa pagpapalaki ng anak? Sino po ang nakaka-relate? Wala naman, puro bata pa pala nandito.
Ayun, merong ibang nakaka-relate. Mahirap po kahit gaano, kahit medyo malaki na yung anak, mararamdaman mo na mabigat pag isa ka lang. Amen? Kahit wala nga anak mabigat pag nag-iisa ka lang. Lalo na sanay ka na merong asawa. Meron namang mga may asawa, nandyan naman yung asawa, pero parang wala yung asawa. Amen? Parang anak, mas mabigat alagaan. Kaya sabi niya, I bore him in pain. Pangalawa, ang suggestion ng mga scholars ay merong nagnakaw sa inheritance ni Jabez. Supposedly, yung kayamanan ng pamilya para yun doon sa panganay, para sa anak. And somebody stole it. Kaya lungkot na lungkot yung nanay, pinangalanan niyang Jabez, itong taong ito. Yung iba naman, naniniwala na kaya sinabi niya, I bore him in pain kasi mahirap na mahirap yung panahon nun. He was born out of a negative, poverty-stricken yung community at yung environment. Kaya siguro sa hirap nung nanay, hindi lang sa hirap sa panganganak, kundi nakikita niya yung hirap na dadaanin ng anak niya, kaya pinangalanan niyang Jabez. Yes, of course, katulad na banggit ko, pinangalanan ng Jabez because talagang nahirapan siya doon sa panganganak. Kahit naman talaga, naturally, mahirap manganak. Taas nga kamay ng mga nanay. Ayan. Meron bang nanganak dito na parang as easy as eating ice cream? Parang pusa lang, bsh, ayan na. Walang ganun Siyempre ngayon medyo dumali na kasi marami ng ginagamit yung siyensya. Puro bang tawag dito? Ayan, puro CS, isarian. Kaya para madali, injectionan lang ng pampatulog, pampamanhid, tapos pagising mo, may anak ka na. Ganon nangyari ngayon. Pero nung araw talaga, panahon ito, panahon ng mga magulang ko, nanay ko nga. Kaya pag tinitingnan ko nanay ko, love na love ko nanay ko at sinasabi ko, buti na lang matiisin ng nanay ko. Biro mo, 8 kami, lahat iniri niya. Lahat kami, hindi hospital, lahat yun sa bahay. Ako nga, ang kwento sa akin, ipinanganak ako, suhi pa. Ang mas mahirap ipanganak yung suhi, alam niyo ba yung suhi? Yung nauna yung puwet, yung nauna yung paa. Ang hirap nun, dapat kasi, ang natural o normal, mauna yung ulo. Pero ako nauna yung baba. Kaya hirap na hirap. Tapos nung ipinanganak pa ako, nahulog daw ako kasi sa gilid ng kama, nahulog ako. Kaya pwede rin akong pangalan ng Jabez pero buti na lang pinangalan sa akin, Marcos. Amen. And I'm blessed with that name. And then lastly, sabi nila, kaya yun ang pinangalan ng nanay, ay ipinanganak si Jabez na mayroong kapansanan. Hindi na nabanggit, hindi na nila malaman kung ano yung kapansanan ni Jabez, pero yun yung kanyang talagang sitwasyon. So, dyan sa mga bagay na yan, kahit ano pa dyan, the fact remains na si Jabez ay talagang mahirap yung buhay. Amen po. At pagkaya ng kalagayan natin, dapat lang talagang sumigaw ka at manalangin ka, Lord, bless me indeed. Wala naman sa atin na nahihirapan na sabi mo pa kay Lord, Lord, okay lang. Gusto mo pang dagdagan, Lord? Sige po, dagdagan nyo pa ang pasakit ng buhay ko. Wala namang ganun di ba? Wala namang pamartir effect sa atin. Talagang kapag nahihirapan tayo, nananalangin talaga tayo, no Lord, wakasan nyo na po ang paghihirap na ito. Amen. Kahit nga hindi material na bagay, kahit na hindi physical, kahit hindi financial, kapag dumadaan ka sa hirap, kahit doon sa moral na kalagayan mo, na yung hirap ka na, talagang araw-araw para kang addict na hinahanap ang pornography, hinahanap ang immorality, ang adultery, Wala namang taong masayang-masaya kapag nakalubog sa mga ganong kalagayan. Nahihirapan yan. Kaya tignan mo yung katabi mo, dali, palangiti lang yan, pusturero at pusturera lang yan, pero may hirap na pinagdadaanan yan. Amen. Amen? Akbayan mo. Kung alam mo nararamdaman mo mayroong pinagdadaan ng hirap yan, sabihin mo sa kanya, gayahin mo si Jabez.
Huwag ka na pagka nakipag-usap ka kay Lord, huwag pa-cute. Huwag yung pinapa-impress mo pa si Lord na para bang kayang-kaya mo. Ang maganda kay Jabez, nagpakatotoo siya. In-acknowledge niyang hirap na siya. Amen. Dahil doon sa kanyang nararanasang hirap, no? Kaya siya nag-desire na makaranas ng blessing o supernatural blessing. Kasi napakahirap na naka-stuck tayo sa problema. Tapos, pangarap mo maging blessed yung buhay mo. While you are still stuck in your trouble, in your deep-seated problem, napakahirap na masabi mo at ma-declare mo, I'm blessed, I'm superly blessed. Kasi alam ng sarili mo na hindi totoo yun. Na merong kang kalagayan na alam mo, you are not blessed. Amen. Kailangan nating mapalaya, kailangan nating masolve muna yung problema natin bago natin sabihin na I enjoy the supernatural blessing of God. Amen? Kaya ngayon, I can declare na ang FIC is super blessed by God kasi wala na doon sa kalagayan na financially hirap na hirap, hindi magawa yung mga projects, hindi mabili yung mga dapat bilhin. We are blessed now. We are divinely blessed by God. Bakit? Tapos na yung panahon ng mga paghihirap. Palakpakan niya natin ng malakas si Lord. So, yun ang una na gusto kong makita natin kay Jabez. No? Siya po ay merong pitfall or meron siyang problemang pinagdadaanan. Ibig sabihin ng pitfall, trap, difficulty, disadvantage, problem, obstacles, setbacks. Yan ang meron si Jabez. Kaya, kung pinapakita na yung ating first point, the pitfall of the Jabez, the hindrance to supernatural blessing. Pagka meron kang ganitong kalagayan, pagka hirap na hirap ka sa buhay, yan yung hadlang para tayo ay makaranas ng supernatural blessing. Ito nga yung kalagayan ni Jabez eh. Si Jabez, sabi doon sa unang talata, Jabez was more honorable. Ganda naman no? Honorable. Ibig sabihin noon, marangal. No? Matino ang buhay. Character-wise, mabait siguro siya. Righteous siya. Just person. May mga kilala ba kayong ganon? Mabait naman. Religyoso nga linggo-linggo nagsisimba. Pero, mahirap ang buhay. Yan yung kalagayan ng buhay namin noon. Hindi naman perfecto, pero talagang every Sunday nagsisimba kaming pamilya. Kahit yung father ko, meron siyang disability, pero he made sure na yung kanyang mga anak, sasabihin niya, mag-church kayo. Kasi malapit lang yung simbahan sa amin Kaya lumaki akong very religious. Sunday after Sunday, nag-ano pa nga ako nagipa akong sakristan. No, nilasing ko pa nga yung pare na Irish. Dahil ang dami kong linagay na alak do sa kupita niya. So talagang ganon. Sabi pa nga ng mga kapitbahay namin, lampas na sa langit to si Bong. Meron akong pagsisimba doon sa aming lugar, nagsisimba pa ako doon sa isang to Talagang, tapos active ako sa mga pagtuturo sa school when it comes to to religion and Bible. Pero bakit ganon? Kahit matino naman yung buhay namin, hindi kami nagnanakaw, talagang tinuruan kami ng mga magulang namin na respeto yung gamit ng iba. Wala rin sa aming naging drug addict. Naging kami, abiding citizen. Bakit kami matino pero ang hirap ng buhay? Yun. Yun ang kalagayan ni Jabez. Pwede palang matino tayo pero mahirap pa rin ang buhay. Jabez was honorable but poor. Sino yung nakaka-relate ng ganon? Kaya minsan natatanong mo si Lord Meron pa nga, Lord, lahat na lang ng listahan, check lahat Nagtatites ako, check. Di ba? Nagsisimba ako, check. Nagsisell group ako, check. Di ba? Sumusunod naman ako sa mga leader ko, check.
Lahat check eh. Sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo yung kamay, kung lahat check, honorable ka. Di ba? Honorable ka kapag binanggit yung pangalan mo, and Harvey is an honorable disciple. Pero ang tanong, ang kasunod kaya nun ay living an overflowing life or katulad ni Jabez, pain. So Jabez was godly but was not great. Ulitin ko, Jabez was godly but not great. Kasi dapat, lagi ito nga yung dinidiinan ni Pastor Nonon, dapat magkasama yan. You are both godly and at the same time great. Amen? Parang ayaw nyo mag-amen eh. Sabi niya habang narinig nyo, bakit pa ako parehong wala? Hindi na great, hindi pa godly. Di ba? Yan yung karamihan makikita natin sa Bible na talagang enjoying life. Merong godliness at merong greatness. Amen? No? Yan yung sinasabi sa Bible na prosper pero walang kasamang sorrow. Walang kasamang hilahil, walang kasamang hirap. Kung may mga problema lang, napakadaling lutasin, napakadaling i-deal. Hindi yung talagang parang alipin ka na, para kang nilulunod sa tindi ng iyong problema. Amen? Meron naman, no? Sa ating bansa, mga great naman, ang yayaman, pero hindi naman godly. Yan, yung mga nakinabang sa mga flood control project, yung mga crocodile natin sa gobyerno, mapera, biro mo, kakain lang sa restaurant, 120,000 ang bill. Meron pa nga nabalita na kongresista sa Amerika, magkano yung mahigit $1 million yung kanyang ginastos sa sa club ata yun o sa restaurant. Can you imagine that? Ang dami nagugutom na Pilipino, tapos sila gumagastos ng 56 million, isang upuan lang. Di ba? Great eh. Mayaman, pero ang problema, walang godliness. Minsan hindi balance. Ang kailangan natin, balanse. Tayo po ay godly, katulad ni Jabez, but at the same time, dapat makaranas din tayo ng greatness. Makaranas din tayo ng pinagpapala at masaganang buhay. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, dali sabihin mo sa kanya, you deserve that. That is your portion. Amen? Kaya si David, ganito yung kanya, balance talaga. Sa Psalm 78:72, sabi doon, David became blessed. Sabi parang, he shepherded them according to the integrity of his heart. That is being honorable, being godly. And guided them with his skillful hands. With his skillful hands. Ibig sabihin, malinis na siya, mabuti siya, pero at the same time, mahusay siya. Amen. That's why he became the blessed and great king of Israel. Sabihin mo, dapat katulad ka ni David, hindi ka katulad ni Jabez nung mahirap pa si Jabez. Pero si Jabez nakawala doon. Kasi nga nung nararanasan niya ng hirap niya, then he called upon God. Sabi niya, Lord, bless me indeed. Kaya pala may indeed eh. Lord, yung totoong pagpapala, yung totoong pagsagana na walang kasamang pangit na nangyayari. Both I am honorable, at the same time, I'm really blessed, I am really supplied by God. Then another thing, si Jabez may potential but in pain. Jabez has potential but in pain. Sabi ng nanay niya, because I bore him in pain. Jabez was full of potential but also full of pain. Talaga makikita mo naman sa mga tao, di ba? Magaling tong batang to, meron tong seed of greatness. Pero makikita mo rin, nasa kabila ng kanilang pagiging potential, hirap na hirap din. Potential alone, no?
pag hindi lumabas yan, hindi tayo makakaahon sa ating pain, sa ating trouble, sa ating difficulties. No? Kasi, pakinggan ninyo, hindi tayo design sa sarili natin na makalaya sa pain, sa troubles, sa problems. Kaya kung may problema ka ngayon, this is God's message for you. You cannot do it by yourself. No, na mag-set free, umalutas yung problema mo. Kaya hawakan mo yung uling kami ng katabi mo, sabihin mo, kailangan mo si Lord. But definitely, no, each one of us ay, candidate tayo. Pwede tayong, makaranas ng supernatural blessing. Sino sa inyo nakapagsabi na mahirap maging mahirap? Taas nga at ikaway-kaway yung kamay na nakapagsabi ng ganyan, minsan umiiyak, ang hirap maging mahirap. Amen. Grabe. Kasi parang sa takbuhan lang yan eh. No, kahit lahat kayo, lahat tayo ay equally pwedeng maging manalo, pero kapag ka ikaw ay merong karamdaman, kapag ka ikaw ay may sakit o mahina, meron kang nararamdamang hindi maganda sa katawan mo, no? Malnourished ka, napaka-slim ng chance para ikaw ay manalo. Amen. Kahit magaling ka, pero sakitin ka, it will be very hard for you to go farther in life. Kaya kailangan, ayusin muna natin yung ating problema. Then you are ready for supernatural blessings. Amen po. So ito po ang pwede ko maipayo. Don't just go through your pain. Kung may pain ka man ngayon, don't just go through your pain. Pakinggan niyo mabuting kasunod. Grow through your pain. Huwag ka lang dumaan sa problema mo. Dapat sa problemang kinakaharap mo, hayaan mong pagpalain, palaguin ka ng Lord. Dapat paglabas mo ng problema mo, bago ka na. Amen? You grow spiritually, but also you grow materially and financially. Amen. Sino po ang ganun ang gustong maranasan? Hindi lang makaraos sa problema, kundi gumanda pa yung buhay matapos yung problema. Lahat ng gusto makaranas niyan, pumalakpak na malakas. Jabez refused to let his brokenness overrule his blessings. Hindi niya pinayagan na yung kanyang wasak-wasak at hirap na buhay ay manaig doon sa alam niyang pwedeng ipagpala ng Diyos sa kanya. Yan ang marami sa atin. Ang problema kasi, mahirap ang buhay, tinanggap mo na. Kinarir mo na. Na namatay akong mahirap, nabuhay ako, pinanganak akong mahirap, wala, siguro mamamatay na rin akong mahirap. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganon. Huwag mong tanggapin yon. Amen. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, di mo kasalanan pag pinanganak ka mahirap. Pero kasalanan mo na pagka namatay kang mahirap. Amen. Akbayan mo yung katabi mo, dali, akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, don't die poor. Huwag mong hayaang mamatay kang mahirap pa rin. Amen? Hanggat nabubuhay, hanggat humihinga ka, may pag-asa ka pang gumanda at sumagana ang buhay. Amen? Amen po ba ron? Basta katulad ni David, sabihin mo lang, Lord, bless me indeed. Dapat totoo. Lord, ayoko po, pagod na ako, ayokong bawian mo ako ng buhay. Nang iiwan ko sa pamilya ko ay utang. Dapat, sabi ng Bible, the righteous, listen, the righteous leaves an inheritance to his children and his children's children's. Kung totoo kang matuwid at totoo kang anak ng Diyos, sabi ng Biblia, dapat mag-iiwang ka ng pamana ng magandang buhay sa iyong mga anak at sa iyong mga kaapu-apuhan. Amen po. Kaya nung na-realize ko yan, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na makapagpundar at mayroon akong maiwan sa aking mga anak at para sa aking mga apo. Amen po. Because I am your child. I am your
man of God. Hindi ako papayag mamatay ako tapos poproblemahin pa ng mga anak ko, ng pamilya ko, kung paano ako ipapalibing. Amen. Amen. So, si Jabez, hindi niya hinayaang matapos ang boxing sa buhay niya nang hindi siya lumapit sa Panginoon para sabihin, Lord, bless me indeed. Sino sa inyo ngayon niya na nararamdaman nyo na sa puso mo na ipagpipray ko to? Ayoko na ng ganitong buhay. No? Normal ang magkaroon ng problema. Normal ang dumaan sa hirap. Pero yung manatili at wala kang gagawin, hindi ka lalapit sa Diyos na pwedeng lumutas ng problema mo. Malaki problema mo. Amen? It's about time, no? Talagang lumapit tayo sa Panginoon. Lord, bless me indeed. Amen. No? Jabez, sa halip na yung kanyang stumbling block o yung kanyang kahirapan ay gawin niyang excuse para siya ay manatiling nakatumba, ang ginawa niya, ginamit niya yung kanyang stumbling blocks to become his stepping stone to reach his supernatural blessings. Amen? Huwag mong gawing katitisuran yung mga problema mo. Huwag mong hayaan na yung mga pinagdadaanan mo, itumba ka na ng tuluyan. Kung ano mang problema mo ngayon, gawin mo yang tungtungan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gawin mong tuntungan. Parang si Benny, pinakamalaki siya sa ating lahat. Kasi meron siyang tungtungan. Ganon din. Hayaan mo yung mga pitfalls mo, yung mga problems mo, maging platform so that you will grow better. So that you will become better person. Amen. Isang bagsak nga na malakas na palakpak para kay Lord. Okay? Maybe your breaking is a setup to your blessing. Dapat ganyan ang mindset. Ulitin ko. Maybe your breaking, your problem, is a setup to your blessing. Wag lang puro iyak. Wag lang puro drama. Dapat meron ka ring katalinuhan na matinding pag-iisip na itong pinagdadaanan ko, hindi ito para wasakin ang buhay ko. Maybe pinahintulutan to ng Diyos para ma-set up ako sa blessing. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dali, mindset ba? Mindset. Mindset lang yan. Kapag ka ikaw ay puno ng katotohanan ng salita ng Diyos, iba ka tumingin sa mga pangyayari. Amen? Amen? So, yan yung number one na tingnan natin kay Jabez. The pitfall of Jabez. Pangalawa, verse 10a. And Jabez called on the God of Israel. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na kapag ganito ang kalagayan natin katulad kay Jabez, tawag na kagad kay Lord, lapit na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa kasi talagang si Lord ang maasahan mo. Huwag kang tumawag sa Bombay. Huwag kang tumawag sa mga kaibigan. Hindi sila ang sasalba sa'yo. No matter how good intention your friends are, they are not God's. They are not superpower para tayo ay tulungan. Si Lord ang tangi at una mong dapat lapitan. Amen. Amen po ba ron? Kaya una makita natin the pitfall of Jabez, the hindrance to his supernatural blessing. Ngayon naman titignan natin the prayer of Jabez, the entrance to supernatural blessings. Kaya siya nakapasok sa supernatural blessing. He was blessed indeed by God because he prayed. Okay, akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw, nagpipray ka ba? Anong klaseng prayer mo? Pag nadaan ka sa pagkakain kayo, sabi mo ng prayer mo, prayer na ba yon? Dahil mababaw yung prayer natin, hindi tayo seryoso sa prayer, hindi rin tayo seryoso sa blessing ng Lord. Amen? Sino yung mga seryoso sa blessing? Kung seryoso ka, seryosohin mo panalangin mo. Di ba? Gusto mo ng blessing, gusto mo ng tulong ng Diyos, hindi ka naman tumatawag.
Hindi mo naman siya nilalapitan. Minsan yung mga prayer natin, mga pampais ng conscience. Masabi lang na nanalangin ako. Alam niyo, pakinggan niyo ako You will not rise above the level of your prayer life. Ulitin ko yan. You will not be able to rise beyond the level of your prayer life. Kung ang prayer life mo, ganito lang, hanggang ganyan ka lang. Gusto mong makarating sa mataas na kalagayan, pero ang prayer mo napakababa. Di ka pwedeng lumampas doon. Ang ceiling mo, listen, yung ceiling mo, nandun lang sa height ng prayer life mo. Gusto mong i-bless ka ng Lord sa ministry, gusto mong magkaroon ng 144, pero ang prayer mo, bansot na bansot. Gusto mo magkaroon ng giant ministry, malagulayat na ministry, malaking malaki, pero yung prayer life mo, dwarf. You will not be able to rise up beyond the level of your prayer life. Amen. Seryosohin po natin ang prayer katulad ni Jabez. Dumating siya sa point ng life niya. Nakita niya kailangan niya talagang seryosohing tumawag sa Panginoon. Lord, bless me indeed. Prayer is a vital key for us to experience blessings indeed. Supernatural blessings would rarely take place until we ask in prayer. Paano ka naman makakaranas ng himala, malalaking himala, ay hindi ka naman talaga totoong nagpipray. Minsan sa prayer time nga natin, sa morning, sa Saturday, nakikipray ka lang, nakikiride ka lang doon sa mga totoong nagpipray. Alam niyo yung mga nakikiride, ganito lang, kapag kami sa home office, pag sinabi ko, okay, let's time to pray together. Yung mga totoong nagpipray, talaga nagpipray ng mga prayer items. Pero yung mga nakikiride lang, Amen, Lord, Amen, Amen, Amen. Tulog na. Tapos pagka magigising na lang pag sinabi ko, closing prayer na tayo, close tayo sa prayer ni Harvey. Tsaka, gigising na, baka mahalata siya. If you don't take prayer seriously, hindi mo mararanasan itong nangyari kay Jabez na supernatural blessing. Amen? So makita natin dito yung prayer ni David, ni Jabez. Una, ang prayer niya ay heartfelt prayer. Galing talaga sa puso. Ayan yung mga ibibless talaga ni Lord supernaturally. Nung sinabi niya, bless me indeed. Kaya niya linagyan ng exclamation point na indeed. Kasi ibig sabihin noon, talagang galing sa kanyang damdamin. Kaya nga ang tawag sa Tagalog ng exclamation, anong tawag? Di ba? Tandang panamdam. Yun. Ibig sabihin noon, may damdamin. Bless me indeed. Galing talaga sa puso. Dapat pag nananalangin tayo, hindi galing labi lang. Marami sa atin talkers, hindi talaga prayers. Para tayong nagre-recite lang kay Lord, para natin siyang binibigyan ng listahan. Lord, ito po, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo po ako ng ganito. Ang gusto ni Lord, ang pinapakinggan niya at pinararanas niya supernatural blessing, yung nananalangin galing sa kaibuturan ng puso. Pakinggan niyo ako, kailan lang tayo nananalangin ng galing sa puso? Pagka talagang sobrang hirap. Gusto mo pa ba yun? Yung sobrang hirap, katulad nangyari sa Cebu, yung mga na-trap sa mall, doon sila, Lord, Lord, ligtas niyo po kami, Lord, Lord. Natutong manalangin, natutong maging totoo yung prayer kapag ka mamamatay na. Dapat araw-araw, sabi mo nga sa katabi mo, araw-araw, dapat galing sa puso yung prayer.
We must be always desperate. Dapat laging may element of desperation. Lord, bigyan mo talaga ako ng 144. Lord, palaguin mo po ang cell group ko. Lord, ayusin mo na po ako. Ayoko na manood ng pornography. Lord, buong puso lumalapit ako. Gusto ko po, Panginoon, lumakad ng may katwiran sa iyo. Pagka ganyan ang prayer mo, may tugon talaga kay Lord yan eh. Kasi nakikita ng Lord, di ka naman sincere. Bakit kanya aalisin sa isang sitwasyon, di ka naman sincero? Hindi naman totoo sa iyo yung pinagpipray mo. Amen? O, akbay mo yung katabi mo. Dali, akbay mo yung katabi mo. Sabihin mo, gusto ni Lord, totoo. Dapat sincere, wholehearted ang prayer natin. Yun ang ginawa ni Jabez. His prayer came from the depth of his heart. Taimtim at marubdob. Dapat araw-araw ganyan ang prayer natin. Taimtim at marubdob. Si Jacob sa Genesis 32:26, ganon din karubdob. Nagbubuno sila nung angel, na yon ay pre-incarnate Jesus, nagbubuno sila. Ang sabi niya, Lord, I will not let you go unless you bless me. Seryoso sa blessing si Jacob. Kaya marubdob yung kanyang prayer, hindi niya binibitawan yung anghel. Dapat, yun ang gusto ng Lord, wag mo siyang bibitawan. Lord, I will not let you go unless you bless me. Kitang-kita ng Lord, seryoso tong anak ko. Kahit naman mga magulang kapag nakita na nagaling na sa puso, umiiyak yung anak niya sa kanyang ginagawang appeal, hindi kayang tanggihan. Amen po. Amen? Dapat yung mga prayer natin na marubdob, hindi kayang tanggihan niya ni Lord. Okay? Pangalawa, ano ang klaseng prayer na pinakita ni Jabez? Specific o yung clear-cut prayer. Tignan niyo yung mga prayer niya. Ano talaga? Detalyado. Sabi niya, bless me indeed. So, he was praying for blessing. Enlarge my territory. So, enhancement of life, enlargement of life. Dapat ganun tayo ka-specific to empower his life. No? Empowerment of life ang pinag-pray niya. Then also, sabi niya, keep me from evil. Lord, i-encompass mo yung buhay ko na walang makakalapit, walang makakahipo sa akin so that my life will not be painful. So sabihin mo sa katabi mo, be specific. Kaya sa New Testament, yung word na petition, no, isa sa mga synonymous word for prayer, ay galing sa Greek word na ay tema. Nang ibig sabihin, specific, exact, explicit, precise, detailed request. Ayaw na ayaw ni Lord at hindi niya tinutugon yung napaka-vague o napaka-vague na prayer. Yung Lord, pagpalain mo tatay ko. Nang ano? Gusto ni Lord, detalyado. Pagpalain mo tatay ko na makalaya sa drug addiction, makalaya sa pambababae. Lord, i-bless mo family ko. Nang ano? Bless mo po ang family ko ng magandang business, no? Yung business na hindi illegal. Ganun ang gusto ni Lord ng mga panalangin. Kaya alam niyo kung tayo po ay sincero sa panalangin at ginagawa nating detalyado, hindi ka magpipray ng 5 minutes, hindi ka magpipray ng 10 minutes. Kasi pag detailed ka, mahaba ang magiging prayer life mo. Kasi detalyado. Amen? Halimbawa, si Benny, magpipray siya specific na mapapangasawa niya. Diba? Lord, bigyan niyo po ako ng makakasama sa buhay na matangkad, maputi, healthy, kasama ko sa trabaho. Napakadetalyado na no? Amen po ba ron? Hindi yung, Lord, bahala na kayo.
Sabihin ni Lord, pagka nakapili ka ng pangit na mga asawa, kasalanan ko ba? Ayaw ni Lord, Lord, total naman kayo nakakaalam ng lahat ng bagay. Sige po, kahit na anong klaseng trabaho. Anong klaseng trabaho? Tapos nakapasok ka sa sa wetingan. Tapos nabaril ka. Sabi ng mga magulang mo, sisisin pa si Lord, Lord, bakit mo naman binigyan ng ganyang trabaho, anak ko? Amen ba? Nagigess niyo yung point ko? Sabihin natin sabay-sabay, be specific. Yan. Pangatlo, hindi lang heartfelt, hindi lang clear-cut yung prayer ni Jabez, yung prayer niya pa, audacious o audacious. Ibig sabihin, bold prayer. Matapang. Yan, sinabi niya, Lord, bless me indeed. No, enlarge my territory. Ang grabe, ang tapang. Ang hirap nga ng buhay mo eh. Wala nga mangyari sa iyo. Tapos ay pagpipray mo, enlarge yung territory. Ibig sabihin, palawakin mo yung nasasakupan ko. Minsan takot tayo mag-pray ng malalaking prayer. Kasi yung malalaking prayer, pang matatapang yun. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, matapang ka mag-pray? Kaya minsan, hindi tayo makaahon sa ating kalagayan. Hindi tayo katulad ni Jabez na nakaranas ng supernatural blessings. Kaya stack up tayo sa ating kalagayan kasi ang mga prayer natin weak, sickly, useless. Alam niyo ba, karamihan ng prayer natin, pakinggan niyo ako, yung prayer natin, ikaw lang kaya mo nang gawin. Dapat yung mga bold prayer natin, yung hindi mo talaga kayang gawin, hindi kayang gawin ng pamilya mo, si Lord lang ang kayang gumawa. Amen? Kaya nga nung nananalangin ako ng Jabez prayer no, na Lord bless me indeed. Ang nasa isipan ko noon, mega church, kasi sabi niya sa akin, I will allow you to have a mega church. Kaya when I was praying, Lord, enlarge my territory, bold prayer yun. Kasi during the time, wala kaming capacity. Wala nga halos kaming makain eh. Tapos I was praying for, mega church. Pero tingnan nyo po, powerful talaga kapag ka-bold ang prayer. Amen. Amen. Marami sa atin, pag may sakit, mayroong cancer, ang mga prayer na lang, Lord, sana hindi masakit. Hayaan niyo po ako makaraos araw-araw sa pambili ng gamot. Grabe talagang tinanggap na yung cancer. Dapat ang bold prayer noon, Lord, in the name of Jesus, tinututulan ko at winawaksi ang karamdamang cancer na ito in Jesus' name. Yun ang matapang na prayer. Tapos pagtapos mo mag-pray, kahit nakakaramdam ka ng sakit, hindi, Lord, tinatanggihan ko ang sakit na to, ang cancer na ito. Tapos pagtas mag-pray, naramdaman yung sakit, aray, mamamatay na ata ako, pambihira. Amen? Bold. Sabi mo sa katabi mo, bold. Kaya kita ninyo, kayang bumuhay ng patay nung iba kasi bold yung prayer. Tayo kaya natutuluyang mamatay. Kasi ganito yung prayer natin, walang ka-boldness. Si Lord, kung kalooban mo pong kunin na siya, kunin mo na po. Kung kalooban mo, Lord, gumaling siya, pagalingin mo po. Sabi ng Lord, itong anak ko to, hindi na lumago. Ang tawag dun sa prayer na yun, alam niyo pakinggan niyo, ang tawag dun sa prayer na yun, playing safe. Para lang yan sa butuhan sa Senado, yung mga nag-a-abstain. Buti pa yung nag-no eh. Okay lang sa akin yun. At least matapang siya, nag-no siya. Pero yung nag-neutral, no? Halimbawa katulad nung halimbawa may nagbabangga ang mga tao, na parang hindi nagkakaintindihan. Mas mabuti pa sumide ka na. Kaysa yung ikaw ay hunyango, na tila ba kaibigan ka nung isa, pero kaibigan ka pa rin nung isa. Alam niyo, ang maganda sa tao yung tumatayo. You make a stand. Amen. Si Jabez, matapang talaga eh. Talagang
Yun ang prayer niya. Lord, bless me indeed. Ayoko na ng kahirapan na ito. Ayoko na ng pain sa buhay ko. Sawang-sawa na ako. Lord, bless me indeed. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, kailan ka ba magiging matapang sa prayer mo? Ha? And lastly, hindi lang heartfelt prayer, hindi lang clear-cut prayer, hindi lang audacious prayer, kundi pang-apat, effective o effectual prayer. Sabi diyan, God granted him what he requested. So kaya naranasan ni Jabez ang supernatural blessing dahil yung prayer niya tumpak at efektibo. Ang susi ng supernatural blessing, mapa-oo mo si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat mapa-yes mo si Lord. Di ba? You will be blessed indeed when your prayer is answered by God. Yes, indeed. Kaya hindi natin maranasan yung blessing indeed because hindi napapayas si Lord. Kasi nga yung prayer natin, hindi ka kasagot-sagot, hindi effectual. Amen. Okay, dito pa ako magwawakas. Pangatlo. Nakuha natin, number 1, the pitfall of Jabez. Pangalawa, the prayer of Jabez. And pangatlo, sa verse 10, no, nung sinabi niya, oh, that you would bless me indeed, enlarge my territory, and so on and so forth. Kaya niya pinag-pray yun. Pakinggan niyo ha, kaya niya pinag-pray yung mga bagay na yun. Kasi yun yung kanyang dreams. Yun yung kanyang pangarap. Yun yung kanyang pursuit. Kaya pangatlo, the pursuit of Jabez. Yan yung assurance of supernatural blessing. Kaya minsan, hindi tayo nakakarating doon sa gusto ng Diyos sa atin na uri ng pagpapala kasi wala naman talaga tayong pangarap. Kaya kung mahal mo yung katabi mo, may malasakit ka dyan sa katabi mo, akbayan mo ng mahigpit. Kung pareho kayong babae at lalaki, sabihin mo, mangarap kang muli. Marami sa atin hindi na nangangarap. Yung mga wish sa buhay, hindi pangarap yun. Malalim ang pangarap. Ang pangarap katulad yan ng vision. You have the picture of the future. Dapat meron kang litrato ng patutunguhan mo. Kumbaga sa mga arkitekto, meron kang tinatawag na, ano man tawag dito? Perspective. Diba, dinodrawing nila, ang ganda-ganda, may mga tao, may building, magandang-maganda yung building, tapos may mga sasakyan sa paligid, may mga landscape. Kasi yun yung perspective, yun yung image, yun yung vision. Tanong, meron ka pa bang ganong pangitain? Meron ka pa bang ganong pangarap? The moment your dream dies, you also dies. Kaya sa huli na ito, sa pagwawakas natin, gusto kayong hamunin. Balik tayo sa pangangarap. Kahit anong hirap ng buhay. Hindi dapat hadlang ang kahirapan, hindi hadlang kung ano mga struggles at mga pain na mayroon tayo ngayon para hindi na tayo mangarap. Amen. Alam niyo ba sila Benjamin, Franklin, yung mga sikat na matatagumpay na tao, kahit na matandang-matanda na sila, 80 years old na sila, 70 years old, nangangarap pa rin sila. Ang pangangarap hindi exclusive sa bata. Lahat ng uri ng tao, antas ng buhay, dapat patuloy tayong nagdi-dream. Amen. Sino po dito ang hinahamon ng Lord ngayon? Katulad ni Jabez, hirap na hirap sa buhay. Pero ang pangarap niya, gusto kong pagpalain ako ng Diyos ng sagana. Gusto kong lumawak pa yung aking teritoryo, lumawak yung aking influence. Nangarap siya na makita ng maraming tao na ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, kumikilos sa buhay niya. Nangangarap siya ng isang buhay na protektado, isang buhay na hindi na siya nasasaktan at nahihirapan. Amen. Tanungin ko po kayo, kasi mahirap mangarap para sa ating bansa kung sa sarili mo lang hindi ka nangangarap.
Dito ba sa nangyayari sa bansa natin ngayon? Nag-ano ba to? Nag-stir up ng iyong godly hatred against sin? Na Lord, ito pala nagagawa ng kasalanan, nagiging bulag, nagiging manhid, nagiging makasarili, mali-maleta ng pera na hindi naman kanila. Yung bang nakikita mo mga tao no na apektado ng baha dahil hindi mo ginawa, nilustay mo yung pera, pero ikaw nakakatulog ka ng mahimbing. Nakakapagkasino ka. Kaya nga pag tinitignan ko sila sa hearing ng Senado, sabi ko, ang kakapal ng mukha. Kaya pang magpapogi, para bang ang dating sila walang kasalanan, tinuturo lang yung superior, tinuturo yung mga senator, tinuturo yung mga kongresista. Sila nagtuturuan. Ganyan ang kasalanan eh. Naging ang mga manhid. Naging ang mga bulag. Nawala na yung hiya. Ginagawang normal. Kaya ngayon kahit nagpipreach ako, daanan ko minsan pornography, and I believe maraming mga kabataan dito, you are in bondage of pornography. Pero baliwala lang sa inyo, walang blush. Yung iba nga naglilingkod, may mga fling-fling pa eh. Ang kapal ng mukha tumayo sa harapan, minsan nangangaral pa. Minsan naglilid pa ng tao, pero may mga ginagawang extracurricular. Alam nyo, ang tingin ko sa ganyan mga klase ng tao, Kristiyano o hindi, wala nang pangarap sa buhay, ang pangarap lang lumigaya sa kasalukuyan. Yan ba nakikita natin, sitwasyon ng bansa natin, na stir up yung ganong galit sa kasalanan? Yan nakikita man natin yan nangyayari sa bansa. Natuto kang, Lord, nananalangin ako at nangangarap ako ng isang bansang Pilipinas na magiging malaya sa korupsyon. Simulan mo sa akin, simulan mo sa aking simbahan, sa aking pamilya. Nangangarap po ako na ang Pilipinas katulad ng Singapore. Katulad ng Japan. Maunlad, masaganang bansa. Meron ba tayong ganung pangarap? O dahil sa mga pangyayari, nag-give up na lang tayo, bahala na sila. Basta yung buhay ko na lang asikasuhin ko. Mahalaga po ang pangarap. Amen. Tayo po tayong lahat. Sabi sa Genesis 11:6, kung kayo po'y nadaanan nyo na yan sa inyong mga Bible reading, sa inyong mga devotions. Yang istorya na yan, the Tower of Babel. During the time, iisa pa ang lingwahe ng tao. There is only one language. Kaya madali sila magkaintindihan, madali yung communication. Nung nababasa ko yan, na pag-aaralan ko yan, sa maraming book, maraming author na nagsulat tungkol dyan sa istorya na yan, ang binigyan ng diin yung power of unity. Na kapag may pagkakaisa, walang mahirap para sa mga tao na gumawa ng pambihirang bagay. And that is true. Pero ngayon ko lang napansin sa mga pagtuturo kasi sa butuan, nadadaanan yon, ngayon ko lang din napansin na hindi lang pala power of unity yung naging dahilan kung bakit kaya na nila magpatayo ng tower. Sabi ro, naaabot hanggang langit. Kaya sabi ng Panginoon, guluhin natin sila. Hindi dapat matuloy yung gusto nilang gawin. Kaya ito yung sabi sa Genesis 11:6, nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Wala nang makakapigil sa kanilang gawin kung anuman yung kanilang pinapangarap, yung kanilang ini-imagine. Powerful talaga ang dreams eh.
Kahit nga hindi dreams kahit kasalanan, kahit mali, pag lagi mong binubulay-bulay yan, mapaibig ko lang itong babaeng ito, lagi mo siyang iniisip, talaga ang pupuntahan mo ron, magagawa mo yung kasalanan yun. Lahat naman nagagawa nating mali, dito muna nag-umpisa yan Pinangarap mo, ginusto mo. Yung katawan natin, sumusunod lang yan sa utak natin. What you always think about, eventually it will become your action. Kaya kung dadalhin mo yan sa pangarap, anumang pinapangarap mo, mabubuo ko ang 144 ko, kaya kong maging 1 million mahigit ang aking earnings monthly. Pangarap mo yon, yun ang laging iniisip mo. One day, it will become a reality. That's the power of dreaming. Ako, dream ko noon mapangasawa. Very specific ako. Matangkad, maputi, maganda. Look at Pastor Evelyn. Yun ang pangarap ko. Whatever your dream is, dadaling kanyang pangarap na yan. Kaya kung mababaw ang pangarap mo, maliit ang pangarap mo, yung kaliitan ng pangarap mo, doon ka lang din pupunta. You will go to the direction of your dreams. I repeat, you will go to the direction of your dream. Kung ano direksyon ng pangarap mo, doon ka pupunta. That's why you need to dream big. You need to dream the dream of God for you. Pangarapin mo yung pangarap ng Diyos para sa iyo. At yan ang maganda kay Jabez. Nahit niya yung pangarap ng Diyos sa kanya. Na ma-bless siya supernaturally, na magkaroon siya ng enlarged territory. Kaya hindi ako tumitigil sa pangarap. May pangarap ako magkaroon ng farm ang church, magkaroon ng farm ang family ko. Hindi ako tumitigil sa pangarap na mag-expand ang ministry. Last Friday, kausap namin si John Paul at si Anna na nasa, saan ba sila? New Zealand. Unti-unti na namin ginagawa yung konkreto, yung plano. Sabi ko, John Paul, Anna, every Sunday, huwag kayong liliban sa live streaming. Magsi-cell group tayo weekly because I am preparing your family dahil pupunta kami dyan sa New Zealand. Mag-i-start tayo ng church ng Family in Christ sa New Zealand. Kahit lumalaki na itong dito sa main natin, hindi pa ito. Mangangarap pa tayo. Amen? Amen. Ang sabi ko nga sa inyo, we will go to the direction of our dreams. Kaya lakihan natin. At ito yun, pag may pangarap ka, katulad ni Jabez, lalapit ka kay Lord. Kaya si Jabez nakawala talaga. He was supernaturally blessed. Because his dream causes him to come to the Lord with all humility, with all sincerity. Lord, bless me indeed. Sino yung ganyan ngayon ang nag-uumapoy sa puso niya at sinisigaw ng puso niya, Lord, pangit man ang kalagayan ko ngayon, nakakaiyak man, ang pait man ng pinagdadaanan ko, but Lord, bless me indeed. Mangangarap muli ako ng malaking pangarap at ilalapit ko to sa iyo. Amen? Let's bow our head together. Let's close our eyes. Kung kinausap ka ng Panginoon sa umagang ito at sinasabi ng Lord sa iyo, lapit ka lang sa akin, anak. Walang ibang pwedeng makalutas at makatugon ng iyong pangarap kundi ako lang. Kung ikaw yon, pwede bang itaas mo yung kamay mo? At sinasabi mo, Lord, bless me indeed. Kung yan ang sinisigaw ng puso mo ngayon, katulad ni Jabez, Lord, bless me indeed. Taas mo yung dalawang kamay mo. Come on.
Kasama ng pagtaas ng dalawang kamay mo, tinataas mo sa Panginoon ang iyong puso. At merong pag-iyak sa iyong puso. May luha sa iyong mga mata na sinasabi mo, Lord, pagod na ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko ng isang bago, isang mataas na antas ng buhay. Kaya Lord, bless me indeed. Hallelujah. Hallelujah. Come on, kung yan ang prayer mo, kung yan ang sigaw ng puso mo, kausapin mo si Lord sa oras na ito. Come on. Sabihin mo sa Kanya, Lord, bless me indeed with all of your heart. Come on. Lord, enlarge my territory. Lord, let your hands be upon me. And Lord, protect me, cover me, so that my life will not be painful. Come on. Manangis ka sa Panginoon. Inaanyayahan ka ni Lord sa oras na ito. Sabi niya, come to me. Bring your concern. Pray for your dreams. Pray with all of your hearts. Pray specifically. Pray with boldness. At sa bandang huli sasabihin, and God granted your request. God granted your prayer. Come to the Lord with all of your heart. Hindi matanggihan ng Lord yung may pagpapakumbaba at buong pusong lumalapit sa Kanya. Open your lips. Heart to heart kayo ni Lord. Ang iyong kalayaan sa kalagayan mo ngayon ay nasa pagtangis at paglapit na gagawin mo sa oras na ito. Now or never. Now or never. Come. Nandito ka na rin lang naman. Narinig mo na rin lang naman ang message na ito. Parang ang si Jabez. Lapit ka lang sa Kanya. Magpakumbaba ka. Shout to the Lord with all of your heart. Let your heart shout and cry to the Lord. Lord, bless me indeed. Come on, come on. Tell the Lord, Lord, bless me indeed. Thank you, Father. Lord, sa lahat ng buong puso na lumalapit sa iyo, sa lahat ng buong puso ay umiiyak at nananangis sa iyo at sinasabing, bless me indeed. Lord, sinasamahan ko sila sa prayer na yon. I agree with that prayer and I ask, Father, and I declare na yung mga prayers na yan, sasagutin mo, Panginoon. I pray, Father, that you will bless them indeed. Na sa pagpapalang matindi na kapaparanas mo sa kanila, makakalimutan nila lahat ng masakit, lahat ng pangit na pinagdaanan nila at pinagdadaanan nila. Salamat, Panginoon, for the freedom. Thank you, Lord God, for blessing your people indeed. We give you all the glory. We give you all the praises. In Jesus' mighty, mighty name. And all the people of God, shout aloud, Amen, and Amen, and Amen.